Hello Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakarasolate kayo. So, your first card is the Page of Swords. That is your situation. This is your, tawag dito, yung challenge nyo. And this is your advice. And this is your outcome. Ayan. So, Page of Swords. Meron mga paparating dito na balita. Meron mga paparating na information. No? At, pwede na kung ano man yun naguguluhan ng isipan ninyo sa ngayon, anumang bagay yan, maaring yung mga impormasyon na dadating sa inyo could help na malinawan kayo, no? Magkaroon kayo ng clarity, magkaroon kayo ng clear direction. No? So, pwedeng ganoon. Kasi, maraming mga tao siguro makakapagkwento sa'yo or makakapag-provide sa'yo ng mga iba't ibang impormasyon. At yung challenge ninyo is strength. No? Minsan siguro, sa mga balita or sa mga impormasyon na maririnig ninyo, baka alam mo yun, mapanghinaan kayo ng loob. Baka maisip ninyo na parang sige, wag na lang. Diba? Mga gano'n. Yung parang aatras na lang kayo. Para lang na maging maging kalmado lang kayo. Hindi kayo kabahan, hindi kayo matakot. So parang wag na lang. No? So pwedeng yun ang sa inyo. Yun ang challenge ninyo. Kung paano ninyo papalakasin ang loob ninyo, kung paano nyo haharapin ng matapang, 'di ba? Yung gano'n. So parang yun, it's the opposite, no? Na parang yun ang nararamdaman ninyo, na panghihinaan kayo ng loob. So the challenge is how you can counter that, 'di ba? So yung advice sa'yo, meron ditong 5 of Wands. And 5 of Wands is conflict ito no? So baka kailangan talaga ninyo rito na maglakas ng loob kayo. Kasi otherwise, 'di ba? Baka away-awayin na lang, lamunin na lang kayo ng mga tao, 'di ba? Sa galit or sa kung ano man, kung i-intimidatein ka nila, mamaliitin ka nila, 'di ba? Kaya dapat maging matapang ka din. Kailangan maging matatag ka din, maging matibay din ang dibdib mo. Para kung meron man ganito, na minsan kasi may mga tao talagang mapagmaliit, may mga taong ina-underestimate ka, may mga taong, alam mo yun, mahilig tawag dito, mag-degrade ng tao. May mga ganun So, baka may mga masalubong o ma-encounter ka ng mga ganung klaseng tao. So, kaya dapat maging matibay ka, maging matatag ang inyong loob para labanan din ang mga ganon. Diba? Lalo na kung, alam mo yun, sinisira na yung pagkatao mo, 'di ba? Yung parang below the belt naman ang ginagawa sa'yo. So, kailangan talaga na lumaban ka din. Kailangan harapin mo din ang mga yon. Kaya kailangan mo na maging matibay ka. Yun ang i-work on mo sa sarili mo, na maging matatag, no? Maging matatag at maging matapang ka din. At kasi ikaw mabait ka no? Here we go. Mabait ka as much as possible. Parang ayaw mo ng diskusyon, ayaw mo ng away. Mahilig kang magpaka-humble, 'di ba? Very humble ka. Parang mas okay lang sa na ikaw yung naagrabyado, pero wag lang ikaw ang mang-aagrabyado. Ganun ka kabait. Ganun ka kalawak, no? Yung pag-iintindi. But sometimes, 'di ba, kailangan mo din na maging matapang ka. Kung kailangan mo nang lumaban ka, no? So, the outcome is the Hermit. So, you may need to do some kind of introspection, reflection, do some kind of evaluation of what is happening in your life. 'Di ba? Pagmuni-munihan mo, pag-isipan mo, i-evaluate mo yung mga kaganapan sa buhay mo. What are the things that you need to change? What are the things that you need to do?
Diba? Iba-iba ang sitwasyon natin. So, if that message resonates with you, na kailangan mo na magnilay-nilay at magmuni-muni. So, depende yun sa kung ano ang kailangan mo pagmuni-munihan at pag-isipan. No? Ikaw lang ang tanging nakakaalam yan. Kaya, ang advice nan sa'yo na mag-introspection ka. Okay, spend time by yourself para makabuelo ka sa pag-iisip. So, what else? We have 5 of Wands. Ayan. So, talagang merong conflict. No? May conflict. O pwedeng meron dito. Siguro marami naiinggit sa'yo. Virgo. O pwedeng meron naiinggit sa'yo. At ayaw nila na aangat ka, ayaw nila na magiging maganda ang buhay mo, ayaw nila na siniswerte ka, no? Kaya yung mga taong ito pa pwedeng sinisiraan ka, mga gano'n, ginagawa ka ng kwento. So, what else? We have the Tower. Okay? So, meron ditong pagbabago. Merong mga sudden changes that are coming to happen. No, at ang mga pagbabagong ito, talagang maaano ka dito matawag dito, magugulat ka na hindi mo to sukat akalain, 'di ba? But you have to adapt to that change. Wala kang magagawa, 'di ba? It's the universe way of bringing you to where you need to be. So what else? We have the Queen of Wands. Ayan. So, gawin mo kung ano yung sa tingin mo ang best para sa'yo. Okay? Maging focus ka sa goals mo. Okay? Maging goal-oriented ka sa ngayon. Huwag kang pawiwindang sa iba. So, just focus on yourself. Just focus on your plans. Focus on your dreams. Diba? Yun ang pagtuunan mo ng pansin. At huwag ka nang padidistract. Okay? Sa iba. Okay? Kung hindi naman yan, lalo-lalo na kung yan ay hindi naman talaga necessary. Diba? Huwag mo nang pansinin ang mga yan. Focus ka na lang sa kung anong gusto mong marating. 7 of Pentacles. Ayan. So, napakaganda kasi meron ng mga paunti-unti, meron ka ng maha-harvest. Diba? Yung galing mo, yung pinagtrabahuan mo, pinagsikapan mo, eto na, unti-unti, no? Meron ka ng kahit papano small successes, no? Alam mo na the big deal, 'di ba, is yet to come. Pero at least meron ng bonus na ibinibigay sa iyo ngayon ng universe na paunti-unti meron ka ng maliliit na fruit, no, na pwedeng anihin sa ngayon. Unti-unti pinapatikim na sa iyo ng universe, no, yung bunga ng inyong pagtsatsaga, pagsisikap. So may mga tagumpay ka na ngayon na unti-unti mong makakamit, no, pero hindi pa to yung pinaka big time. So we have heal yourself to heal the world. That's very true. Kasi how can you help the world or the other people to heal, 'di ba? Kung ikaw nga hindi ka pa healed, kung ikaw nga pinoproblema mo pa ang sarili mo, 'di ba? Kaya kailangan na ikaw muna, alright? Gamutin mo muna yung mga bubog sa buhay mo, mga sama ng loob mo, mga galit mo. So ayusin mo muna 'yan before you can carry out, no, your mission in life to help heal the world. Guardian angel, napakaganda. Some higher power protects you from difficulties and misfortunes. Wow, trust your guardian angel. No, at isa sa mga guardian angel ni Virgo is guardian angel Vasaraya, no? So siguro lagi kayong nagdadasal din sa kanya, kay guardian angel Vasaraya, no? And nagpaparamdam siya, 'di ba? Na lagi kanyang pinoprotektahan at lagi kanyang ginagabayan, binabantayan, lalo-lalo na sa mga misfortune, 'di ba? At sa mga difficulty, pinoprotektahan kanya. Kaya thank you, guardian angel Vasaraya. So, what else? Or baka yung panawagan sa'yo, no? Na magtiwala ka sa inyong mga guardian angels kasi hindi ka nila pinapabayaan. Okay? They are always there for you.
We have number 5, orphan. Ayan. So, ito parang ina-isolate mo dito yung sarili mo. Well, si Virgo, meron talaga kayong katangian na pa. Minsan gusto mong mapag-isa ka lang. Mas gusto mong loner ka, 'di ba? Ang maganda rito kasi si Virgo, kahit loner, hindi ka hindi yung loner na nagiging malungkot. Hindi ganun eh. Kasi ka eh, very artistic ka, very creative ka. Ang dami mong pwedeng gawin sa buhay mo. 'Di ba? Na while you are alone, ang dami mo pa ring nagagawa. You are still very productive at mas nagiging productive ka kung mag-isa ka, kung solo ka, 'di ba? So, yun. Ang iba sa inyo, ina-isolate ninyo ang sarili ninyo. O pwedeng meron kayong disappointment dito, or meron kayong problema, kaya gusto mong mapag-isa, gusto mong mag-isip, or you just want to step back muna ng kahit saglit lang from the worldly things, from the worldly, chaos, no? Ang gulo-gulo ng mundo sa ngayon. Kaya po pwede rin ang iba sa inyo na stress. Kaya gusto ninyo na tahimik lang, mapag-isa ka lang. Hindi ka ayaw mo muna makinig sa kung kani-kanino or kung ano man, no? So, final message ninyo, Lupinus, protect your energy. Yan, ward off negativity and set boundaries. So, maybe that's why gusto mong mapag-isa ka lang because ito siguro ang pinag-iisipan mo din, how you can build your own tawag dito, protective shield, 'di ba, from negative energies, from negative people, yung mga ganon. And maybe now is the time also that you are going to um, start building your boundaries, no, lalo-lalo na sa mga relationships mo. Kahit anong klaseng relationship, importante ang may boundary para alam ninyo yung limitasyon mo, alam nila ng mga tao sa paligid mo limitasyon nila. And that helps your relationship to be stronger, no? And you can build more love and more respect, no, diyan sa inyong relasyon. Good luck. Thank you for watching Love and Light. Namaste.